Magandang araw mga kababayan. Dito na naman tayo sa mga pinakamainit na issue na naman sa ating bansa ngayong araw na ito. So si Vice President Sara Duterte mga kababayan, tinawag niya na peke itong isinasagawang welfare check ng Philippine Embassy doon sa The Hague kay former President Rodrigo Duterte. Kaya nagbigay siya ng babala na kung may mangyari sa kanyang ama dito sa ginagawang welfare check, kung uulit-ulitin ito mga kababayan, ay talagang nagbigay ng babala si Vice President Sara Duterte na mananagot talaga ang ICC at itong mga nasa gobyerno dito sa Malacanang mga kababayan. Itong ginagawa nila ngayon na peking welfare check ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga naman, no, kasi ba't naman sila gagawa ng ganitong welfare check? Nandoon naman yung mga pamilyang Duterte na hindi naman nagkulang yung mga pamilyang Duterte para bisitahin and then i-check ang kanilang ama kung okay pa ba ang kalagayan ni former President Rodrigo Duterte. Ang nakakabahala dito, ang nakapagtataka dito, hindi sila humingi o ng pahintulot o nag-abiso man lang sa mga pamilyang Duterte na gumawa sila ng ganong welfare check kay former President Rodrigo Duterte. Kung may mangyari dito o may mga plano sila na kung anong gagawin sa former President na hindi alam ng mga pamilyang Duterte, ay talagang mananagot talaga itong mga gumawa ng welfare check dito kay former President Rodrigo Duterte. Kaya panoorin nating video na ito, pinakamainit na balita. Babala si Vice President Sara Duterte na kung magpapatuloy pa ang tinawag niyang pekeng welfare checks na isinasagawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat managot ang parehong International Criminal Court at ang pamahalaan ng Pilipinas sa anumang mangyaring masama sa dating Pangulo. Nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng impormasyon mula Malacanang na may iniulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention center ng International Criminal Court. Giit ni VP Sara, isinagawa ang pagbisita sa ilalim ng pagkukunwaring welfare check na malinaw umanong pang-aabuso sa mga tuntunin ng consular visits. Ayun, no? Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, mula pa noong Marso ay halos araw-araw nang dumadalaw ang mga miyembro ng pamilya Duterte upang tiyakin ang kaligtasan at makataong pagtrato sa dating Pangulo. Talagang pang-aabuso talaga ang ginawa nila dito. Kasi biro nyo, mula pa Marso hanggang ngayon, araw-araw nilang binibisita si Tatay Digong. Nagkaroon ng ganoon na wala naman lang pahintulot sa pamilyang Duterte, mga kababayan. Pang-aabuso ito ang ginagawa nila ngayon. Aniya, ang naturang desisyon na ginawa ng walang pahintulot mula sa pamilya na naroon mismo sa The Hague ay inilalagay ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo sa malinaw na panganib. Nagbabala ang bise na kung magpapatuloy pa ang tinawag niyang pekeng welfare checks, dapat managot ang parehong International Criminal Court at pamahalaan ng Pilipinas sa anumang mangyaring masama kay dating Pangulong Duterte. Giit pa ni VP Sara na ang mga pagbisitang ito ay pawang utos lamang umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinagkukunwaring consular functions, bagay na mariin nilang tinutulan bilang pamilya. Pagbibigay diin ng bise, hindi kailangan ni dating Pangulong Duterte si Marcos Jr. Aniya, mas nararapat bigyang atensyon ng pamahalaan ang maraming distressed overseas Filipinos na hanggang ngayon ay hindi pa nakatatanggap ng kahit isang welfare check mula sa gobyerno. May tugon naman ang palasyo sa naging pahayag ni VP Sara. Hayaan po natin ang DFA na tumugon dito para po sila din po ang makapagbigay kung may katotohanan po itong ibinibintang ng Vice Presidente. Kung hindi nag-react si VP Sara dito, hindi ito magre-react din itong nasa Malacanang, mga kababayan. Talaga naman.
Nasinungalingan naman ng Malacanang ang sinabi ni VP Sara na walang naitulong ang gobyerno sa mga Pilipino abroad. Giit ni Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga OFW sa pamamagitan ng mga Migrant Workers Office.